Magandang hapon po sa inyo at medyo napaka-found introduction sa atin ang ating activist. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ako'y nabisita po sa aking opisina at siguro sobra-sobra po pagpakilala sa akin ni Bishop. Ako po ay sabi nga niya at tayo po hanggang ngayon hindi ko masukat kung paano ko narating ito aking buhay. Sapagkat nung kabataan ko po at 10 years old ay habang na po ako sa kahirapan. Nangangalakal. Ang bagong baryo po ay dating tambakan po ng basura yan. At doon po kami nangangalakay. At kung minsan, dahil sa marami po kami, ako po ay nagtutulak ng karton. Pagbuhat po sa Caloocan, hanggang Blumentritt, lahat po ng basura dyan. Kinakalkan po yan. Yan yung bote, basag na bote, lata ng gatas, carnation, yun po ang aming pinakalakan doon. At hindi ko po alintana, talagang hirap. Sapagkat alam po ninyo, ang magulang ko wala akong kabisyo-bisyo. Sapagkat 14 lang po naman kami magkakapatid. Wow! At nag-family planning po ang tatay namin. Kaya sabi po ninyo, napakahirap pa ng buhay, ay anak pa ng anak, yung aking nanay. Pero pasalamat po sa Panginoon, kahit na hirap po kami, ako nga, kasi minsan naisip ko nung bata ko, kunin mo na ako kasi parang hindi ko na kaya itong hirap na dinadanas ko. Pero ito talaga ang Panginoon Diyos. Kasi noong po habang nagtutulak akong mangkakton ko, napakain. Umaga pa lang po. At 7 o'clock, nag-start ako magtulak ng karton, ng kariton. Haba po yung aking karton. Pag napuno ko yun, hirap na rin yung tulak. Minsan nasihira pa yung gulong. No? So, iniisip ko lagi, kung hindi ako mag-aaral, maring wala akong kinabukasan. At habang ako po'y nagtutulak ng karton, ay lagi mo nagsanasal. Our Father lang mo naman pahabaan niya. Our Father and Mary Glory be. Yan ang lagi dinadasal ko. No? So, sa madaling sabi ko, lumago ang ating buhay. Hindi ko inalintana, lahat ng hirap na aking dinanas. Alam niyo naman po sa kuno ang Caloocan. Marami po talagang tarantado yan. Marami hong maraming mga gang, sige komando, okto, Sputnik, batang Piliin. Yan ho ang mga batang talagang masasabi ho natin, lalo na dito sa Bagong Baryo. No? Kasi po, nung kami nakatira pa niya sa Bagong Baryo, kahit naroon ka sa 17th yung street, magkakilala pa rin kayo kasi ilan lang muna na ng bahay. No? Way back na 1968. Pero ngayon po, makita niyo po ang Bagong Baryo, ako, napakarami kong nakatira na ngayon at marami na rin ako talagang may kaya. Kumbaga, sa paso namin, talagang ilan na lang kami natitira, 4 na lang. So, sumunod rin sabi ko, okay. So, hindi ko halintana ang hirap, hindi ko halintana ang ulan, hindi ko halintana ang sobrang init, hindi ko halintana ang alikabok. So, pag ako po'y talagang alas 2, pagitan mo ng alauna, alas 2, gutom na po ako. Hindi mo malaman, nakakaladuling na ako sa gutom. Sige, tulak pa rin ang kalson, tulak pa rin ang ito. Pero malayo pa na po. At talagang pag-apoy na naamoy ko na yung usong ng barbecue dito po sa malapit sa monumento, yung Jack Restaurant, I don't know. So, alam niyo po yung Jack Restaurant yan. Sabi ko, ito na. Mabubusog na ako ito, sabi ko. Ang sarap ng barbecue. So, pagdating ko po doon, ang gagawin ko, sisimutin ko lahat yung usok ng barbecue. At kung minsan, yung aking t-shirt ay talagang nilalapit ko pa ho doon sa talagang barbecue, yung pinaka-ano, kung nasaan yung barbecue na luluto. Para sa ganun po, mag-amoy barbecue yung aking t-shirt. So, kung naglalakad po ako, Malakpak! habang naglalakad po ako, inaamoy-amoy ko yung t-shirt ko. Iisip ko na lang, busog na naman si Oscar. Pag nasa naman po ako sa kasulinahan, uhaw na uhaw ka, alam niyo, meron na drum, tapos gripo. Kadalasan, inahawakan ng gripo ng mga gasoline po. So, pag kumanga ng tubig, ginanon mo, ay meron pang langis. Hindi pa uso mineral water. Oo, sabi ko, isa naisip ko, ang Panginoon Diyos talagang maawain niya. Isipin mo yung ganong klaseng buhay.
nagkakasakit. Hindi ako nagkakasakit. Okay. So, kumaba ho ang panahon at nag-aral naman po tayo ng ayos. At ika nga, sa 14 na magkakapatid, dalawa lang po kaming halos talagang nakaraos. Pero, ang strategy ko po, nung medyo umangat na yung buhay ko, balik muna ho natin yung aking college life. Nung aking pong college life, mag-aral po ako sa PUP. Isa rin mo sa malaking problema ko noon, kung paano makakapasok sa amin sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa po. May kami kalokan. So, marami ako naloko kaya kaya marami ako kasalanan ko sa mga driver ng GP kasi way back 1969, 71, 72, marami pa akong jeep dyan, So, lagi ho ako nagpapalusot kasi wala ho akong pamasahe. So, ginagawa ko, napakadali namang magpalusot. Pinipilit ko maupo sa likod mo ng driver. Para pag-abot ko po ng pamasahe, doon sa malapit na istribo, sasabihin sa driver, kuya, kaya. So, medyo ligtas na bro. So, umadol po ako ng PUP. Okay, nag-aaral po ako dyan. At may pagkakataon po talaga dahil sa kahirapan. Ano po talaga, no? Nag-examine ako. Hindi ko alam kung masasagot ko ba itong aking examination dahil ginumutom ako eh. Hindi ka makapag-concentrate. Okay. Ngayon, may pagkakataon doon na meron naman extra. Pupunta ako sa kantin, bibili ako, sabi ko, ate, bigyan mo ka, kasi nung po ganito lang naman no? Ganito, tatakalin, tapos, pwede ko na kalahating kanin, so ayaw nila magbenta ng kalahating kanin lang. So, buo. Okay, sige, okay, buo. Kung ano ulam mo, sasabihin nga na, ate, wala wala akong pera pwede ba? Lagyan mo na lang ng sabaw yan. Bisa, tingin pa sa kala supervisor. Baka mamaya makita siya, no? So, lalagyan naman ng sabaw. Kung anong gusto ko sabaw, okay. So, dahil sabi, nakapagtapos po tayo sa PUP. Ay kumuha ko ng advance course sa ROTC. So, kumandya po tayo dyan. At nung tayo malagwa na ho sa ating kabuhayan, hindi ko nakanibig dyan sa PUP. Servisyo muna tayo sa Philippine Constabulary dahil graduate po ako ng advance course. Ako po ay kapitan at umalis po ako sapagkat at that time talagang napakainit to ng sitwasyon sa Pilipinas. Sapagkat magsalo, talagang sa Mindanao ay hindi ko na sasabihin pa sa inyo anong klaseng buhay, ang military sa Mindanao, lalo na nakakalaban namin yung talagang labag na labag sa ating gobyerno. Yung mga kapatid nating Muslim, yung mga LF, dati talagang matindi po yung mga yan. Kanya medyo nahintakutan na po ako sapagkat minsan meron kaming opisyal, nakita namin sa puno, biniyak siya, at tinagay yung kanyang pag-aari. Nilagayo yung kanyang ulo sa dyan, yung pag-aari niya ay sinalpak sa kanyang lalamunan. Medyo sabi ko, hindi na yata ang mga tao ko. Ganun po ang sitwasyon doon. Hanggang tayo po ay nabigyan ng pagkakataon. Ako po'y nagturo din sa PUP. Naging heto ako ng YDT, Youth Development Training, at Citizens Army Training. And also as an assistant commandant. Naging assistant commandant ko sa PUP sapagkat ako po'y graduate. And I'm also a graduate of Philippine Constabulary. So way back, I was already the head of a particular department. Nabigyan po ako ng offer sa Saudi Arabia. So I worked in Saudi for almost 4 years. At dyan na umalagwa yung ating buhay. So mahaba po ang ating bilangan. At nung naman po ako ay umalagwa na, hindi ko kinalamutan po yung PUP. At at the time, we're about to be 100th centennial anniversary ng PUP. First time po na meron tumakbo na presidente ng alumni. Ako po yun. Pero ang nangyari po dyan, siguro, lumilit po ng kumpanya para ikaw ay maupo bilang sa board of regents, may mga aplikante po na maging presidente ng PUP. Pero bago po ako nalunok bilang isang presidente ng alumni,
meron po siguro mga 6 na faculty na napatay. Dahil po, nag-side sila doon sa mga aspirant na maging presidente po ng PUP. Ganun po katindi ang laban nun. So, nahiraos po naman po, akala ko, isa rin ako, na maaaring maambus, kasi usong-uso po yung riding tandem eh. Yun mong namatay ng mga faculty sa PUP, puro riding tandem mo yun. Magmamareho, kita ng motorsiklo, then upa ka na ho yun. Unsolved po lahat ng itong kaso nito. So, ako naman, alam ko na kung sino gumagawa. Pero observant po ako, tangin na lang ang Panginoon Diyos na lagi kong kasama. Sabi ko, alam ko kung ano mga kaguluhan nangyayari dito sa PUP, alam ko kasama kita. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Sapagkat ang hangaari ko lang naman po bilang isang presidente ng Illinois ay may rakos namin na matiwasay ito pong aming 100 years anniversary. So very good. Ginawa namin sa Luneta, yung Human Rainbow. So ano yan, world record po yan. Hanggang ngayon po, hindi pa ako nabubura yan. Kami ho ang gumawa nun. Okay? So ngayon po, mapunta naman mo tayo sa business. So, dito po, sa Cubao, may isa sa pinakamalaking duty-free shop po yan. Sa akin po yun, at the time. Talagang, siguro, mga 4 na laki nitong kwarto na ito, o 5 laki nitong kwarto na ito, punong-puno po yan ng mga imported items. So, sobrang sipag po natin, meron tayong delivery, pero dumating ko ang punto, siguro sa kapisihan ko, medyo nakalimutan na rin ako sumita, hindi na ako nakapagsisimba, siguro pinitik ako ni Lord, ano? So, alam po ninyo, kasimpleng babae, nag-offer sa amin na napakiniling transaksyon. Binigyan ng isang deliveran na po 4 million. Magulat ka. Isang 40-footer container, dideliveran ka. Wala kang babayan. Dideliver yan sa'yo. Ginagawa ka mo. Dinideliver ka. Bibigyan kita ng isang kotse. Hanggang po sa Pasay, marami akong suki dyan. Ubus po yun. Ang gano'ng malaki. Araw-araw ang sale ko, maabot ako ng 2 milyon, 3 milyon. Pero nung dinali niya ako, halos maubos ang laman ng aming tindahan. So, iniisip ko, Lord, ano mangyayari sa akin ito? Alam, siguro po, umiyak ako, baka naloko na yung business ko. Pero alam niyo, hindi ko masukat talaga kung gaano ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa kapag siya iiyakan mo. So, kaisa, alam po ninyo, talagang sabi ko nga, sabi ng video ko, paano tayo ngayon? Alam niyo, meron ako sa sakyan, wala akong pambiling gasolina. Ano, hindi ko alam. Ano? So, meron akong kapitbahay, nag-offer sa akin, sabi niya, pare, magano ko nila. Actually, nabigyan ko ako ng pagkakataon na maging konsensya na lang. Bigay lang namin ang kotse. Kasi po yung aming kapatid doon ay accounting clerk. So, kailangan nila na mag-handle na lang kantin. So, pinahawak po sa akin. Pero nung tinawagan ko na itong kantin operation, nahirapan ako sapagkat wala akong sasakyan. So, naghanap ako ng Tamaraw, yung maliit ng Tamaraw po nun. So, naghanap ako, nagtingin ako sa dyaryo. Pag pinunta ako, minsan 6 kami. Nagpapataasan ng presyo. So, sabi ko, ganito pala ganito pala kabili itong mga Tamaraw na to. So, meron akong kapitbahay, sabi niya, pare, marami yan sa Bicol. Mura lang yan, sabi niya. Tinatalian lang ng mga baboy at kalawaw sa likod ng bahay lang. Kasi, from gas, nagsiwan niyo sila sa diesel. Dahil bigla ko kasi sa atang ang gasolina. So, nagpunta po ako ng Bicol. Siguro, ang pwede ko mga 60,000 na. So, alam ko ninyo, siguro nakabili ko ng mga pito. Kasi, mura na mo, maabot na ng 4,000, 3,500 at the time. Pag dinala ko naman dito sa Maynila, minsan sa kalsada pa lang, nabibili na sa akin. Sipin mo, minsan mga 10 dala-dala ko, umaandar ko yun. Pagdating sa Maynila, paayos ko, magtayo, kumuha ako ng mekaniko, kumuha ako ng welder, binabalibil ko yan. Ang bilis, parang hotcake. Diyan po ako nakarecover. Ano? Hanggang sa, tayo ko na po yung aking, may agency na po ako noon, pero ang concentration ko po kasi ron,
doon sa sa PX kasi ang laki ng kitaan doon eh. So hanggang nag-concentrate na po ako sa overseas at sinabi nga ho ni Bishop, 47 years na po in existence. Ang malungkot lang po na about 35 years na po kami ng wife ko. Hindi ko po inaasahan. Baga, year-end check-up namin, pumunta ako sa doktor ko ng Friday, okay naman ang medical ko, resulta, lahat. Tapos Saturday, sinamahan ko po yung aking may bahay dun sa aming doktor. Nung i-post ko yung kanyang x-ray, may nakita po sa gitna ng kanyang lung. Kalaki ng piso. So medyo nabahala na po ang doktor. So yun po pala ay almost third stage cancer na po ng lung. So masakit po dito, nga, Sabado yun, Linggo, lilipat naman ako ng Saudi. Kapag kailangan ako ng employer ko na makita ko yung project at ako mag-a-assess kung ilang tao dapat namin i-deploy. So, labot ko na isang taon at kalahati ang sakripisyo ng aking wife. Dito po kami sa St. Luke. St. Luke sa Bonifacio Global City or St. Luke po dito sa Quezon City. Depende kung saan available po yung aming doktor. Isang taon at kalahati po ang pagsasapan namin. Kung imagine niyo po, hindi ko na sasabihin kung ilang digit po ang ginastos ko sa aking mahal na asawa. Pero ginawa din po siya ni Lord, wala akong magawa at talagang sinurrender ko naman o siya. At tanggap ko naman po ang lahat. So, dumating po ang pagkakataon. Ang nakakabighani po rito na hindi ko talaga iba ang Panginoon Diyos na kapag siya'y uyakan mo. 1 year and a half na nagsuffer po yung asawa ko. Never po ako nang molestya sa aking mga mag-anak. Ang mga kamag-anak ko, lalo na yung mga kapatid ng misis ko, mga naging milyonarya na dahil sa aking agency. Ilang beses ako sinuspinde na Saudi, ba't hindi lang ko yata ito. Mabuti na lang at maganda ang ating ang relasyon. Kung masususpinde ako, pupunta lang ako doon, magre-report ako. After 2 days, ililip na po ang aking suspension. So, ibig pa sabihin, nung talagang kasukdulan na po ng ang karamdaman ng misis ko. Sabi ko nga, hindi ko mapakuwari. Kasat ako, dasal po lang ako ng dasal eh. Kahit nasalog ako ng sasakyan, dasal lang, our Father and Mary, glory be, lalo na ho sa gabi. Pagbandang alas 12, alauna, alas 3, pagkausap mo na si Lord, parang napakagaan ng iyong ng sarili mo. Parang nandyan lang siya para lang kayo nag-uusap. So, ganoon po, ang relasyon ko kay Lord. Kanya hindi niya ako pinabayaan sa dami po ng mga challenges in my life, and yet God is always with me. God is always supporting me. Kanya po, nung kunin na siya ni Lord, hindi ko na rin malaman kung anong gagawin ko. Actually po, ay lahat yata na club sa Malate, napasok ko yan, para natin po makalimot. Inaabot po ako ng alas 2, alas 3, nasa club ako. Uuwi ako, bandang alas 4, alas 5, hindi pa rin ako makatulog, hindi pa rin ako makakain. Totoo pa na yun. Sabi niya, hindi ka makakain, hindi ka makatulog. So dumating po sa punto, sabi ko, Lord, kunin mo na nga ako, hindi ko na yata kaya itong aking dalahin ito. Nasa 8th floor po ko. Tinitingnan ko yung mga sasakyan. Iniisip ko na isang talo na lang ito, pagbaksa ko, patay na ako. Yun o nasa isip ko. Parang titignan kong ganyan. Parang may tutulak sa akin. Siguro kung nakita ko si demonyo na nag-jump na ako. Pero nakita ko, parang, wag. May magkakataong ka pa. Okay. Dahil sabi ko, naitagulit ko lang po ang aking buhay. Naitagulit ko lang po. Wala rin po akong ginawa. Kundi magdasal na ng magdasal. Lagi ko magdasal ng dasal. Sabi ko, Lord, mag-iisang taon na, wala yung aking may bahay. Alam mo naman siguro kung anong lungkot ang dinanas ko. Kung anong mga pagsubok ang binigay mo sa akin. Alam ko, hindi mo ako pinabayaan. Kaya Lord, sa lang din muli ang hihingin ko. Ang bigyan mo pa ako ng pagkakataon na ako'y makakita na isang mapapangasawa. Yung asawa na unawain ako, asawang mamahalin ako, at asawang pagsisilbihan ko habang buhay. So, madaling sabi po,
Napiyayaan mo po ako nung ako'y nagkaroon ng branch sa Cebu. May pinakilala sa akin ng aking classmate sa Cebu. Classmate ko sa Rotary. May pinakilala ko sa akin. At kung pinakilala niya, actually, may edad na rin itong wife ko nung aking napunta ko eh. So, madali sabi ko, blind date ko kami. Hindi niya alam na mamimit ko pala siya. Ang kala niya may transaksyon. Lawyer ko kasi yung wife ko eh, no? Siya po may hawak ng, parang siya ang clerk of court ng branch 49 sa Mandawi, no? So, matindi ho yung kanyang judge at isa sa mga kilalang judge sa Cebu, yung kanyang amo. No? So, kahit na busy siya, she was able to find time just to meet me doon sa certain restaurant. So, nag-meet ko kami doon at nagulat din ako. No? Medyo hindi naman kagandahan nung makita ko. Sabi ko, pero pag ito naging girlfriend ko na, pagkagandahin ko to, sabi ko. Kasi alam nyo, babaeng probinsya po eh. Alam nyo, clerk of court, laging busy sa korte, umuwi, alas 10, alas 11 ng gabi. Can you imagine, 40-footer container ng mga kaso na hindi nagmumove. Nung naging chief clerk of court ko, ang misis ko, yung 40-footer na container na puro kaso, pinulaan niya ko lahat yan. Sa 40-footer container, nagpagawa siya ng kwarto na pinakamalaki, nagpagawa siya ng mga shelter, binago niya lahat ng order Nalubat na ko, kailangan matapos. ng mga kaso na doon. Marami na talagang natabihan natin, alika po. Karoon ng allergic vision ko at talagang masasabi ko, puro pasa. Parang marami yung pangkamot-kamot. Dahil siguro, pag sinulat po yung mga record sa 40-footer container, ang 40-footer container mo doon, it's almost about 10 years. Nakablaglag sa isang lugar. So, gano'n po ang ginawa ng wife ko. So, nevertheless, okay, at nagkaroon ng pagkakataon naman po na nailan din naman mo sa akin. So, ginawa ko. Ginawa ko naman mo lahat ng paraan. Parang naman ika nga, ang nagkaroon kami ng magandang ika nga pagsasama. At although hindi naman ako na pinayahan ng anak, pero happy naman din ako sapagkat maganda ko ang aming pagsasama at talagang aman mo po ay talagang ika nga alaga-alaga ng aking liwanag. Siguro po, I could even challenge anyone here, anybody who can determine or who can guess my age. Bigyan ko kayo ni San Diego. 25. Wala ba lang yung kasama ko sa office ko, lagi nagpupunta sa akin dito. Durante, hindi kasama rito ha. Pablo, hindi ka kasama. Okay, dito tayo tapos. Pagpapatuloy ko mo ng konti. Mamaya na po yung challenge na yan. Ngayon, bibigyan ko na po kayo ng magandang pagkakakitaan. Ngayon, kung kayo po naman ay talagang agresibo at gusto nyo hong mag-recruit, ang re-recruitin lang po ninyo ay yun hong domestic workers. 24 to 40 years old. Wala hong magagastos yan. Kung saan po sila nanggaling, Luzon, Visayas, Mindanao, kung magkano mo masahe nila, ililipan mo natin yan. Kung wala mo silang passport, papapassportan mo natin yan. Provided they're going to give us the birth certificate issued by Philippine Statistics Authority, and then meron silang national ID or voter's ID. Yan ang kung kailangan. National ID o voter's ID, pwede nung natin kunan ng passport. Pero bago natin papapassportan yan, papiprement ko muna ho yan. Pag pumasa na ho ng prement at meron ng requirement sa passport, bibigyan ko na ho kagad kayo ng $250. Wow. Okay? Ngayon, pagkatapos po nun, meron na po siyang passport. Okay? Pasado na po siya ng full medical. Meron ng visa. Ready for departure na po siya. Another $250. Yun, oh. Ang bibigay ko po sa inyo. Okay? Ngayon, ito po ang bonus ang bibigay natin. Okay? Bago po umalis yan, bago po umalis yung ating domestic helper, bibigyan ko pa ho ng 10,000 para meron siyang pambili ng maleta
at meron pa siya pambili ng mga immediate na kailangan niya. Kung $500 ay bibigay ko, pwede ko ipadala sa Palawan, Chikas. Luinier, o hindi mo kaya sa Chikas. Okay. Isang challenge din po yan. Sapagkat tayo po ay nagsasama-sama dito sa kay Bishop John Yusuf, bibigyan ko naman ang ating samahan dito ng $100. You know. Para sa $100 po, bibigay ko. $100 po, para po sa ating samahan, yung $500, kung sino po yung mga mag-recruit ng household worker, bibigay ko po yan ng $500 niya. Ngayon, kung halimbawa, meron po kayo sa parting South, North, o Manila, sabihin nyo naman sa akin, pwede ako magpadala ng aking representative para i-discuss po yung mga terms and conditions para alam po nila, at alam po ninyo, ito maganda bago po naisip yung mga bagay-bagay na makatulong ng lalo sa ating mga kababayan, na-swindle po ako. Ang laki nang nawala sa akin. Pero hindi ko inindayan. Masakit, pero sabi ko, Lord, alam ko, hindi ko pababaya. Alam ko pababawiin mo ko. Kaya naisip ko po itong bagay nito. Dito ho ako nakarecover. Dito ako nakarecover. Kasi alam po ninyo, may mga workers po kasi aalis. Kailangan na talaga ng pera. Aalis yan. Pagdating doon, hindi tatapusin ng kontrata. 2 buwan na, 3 buwan. Gagawa lang mo ng pera eh. Pagdating dito, magpapalsay ng kaso. Kung ano nung ikinakaso sa employer. Pag pinailan ka ng kaso sa National Labor Relations Commission, pag hindi kayo na pag-settle, meron tinatawag ng unexpired portion. Pag natalo ka, kung siya po nagtrabaho lang ng 2 buwan, yung 22 months, babayaran mo yun. Ganun po yun. Kung ngayon, magpapalit ka naman sa commission, okay. Kung in-approve ng commission, ang decision ng labor arbiter, pwede ka na magpapal po sa Court of Appeal.